Bay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Napadpad ako sa Linapakan, Palawan para sa panibagong adventure. Finally, nandito na tayo sa Ariara Island. Masabor. Nakatikim ako ng simple at masayang pamumuhay ng mga taga-Linapakan. Ngayon lang ako nagigib ng tubig na ganito. Hirap siya. Titibay ang balikat mo dito. Dito ko rin nadiskubre ang mga natatagong ganda sa bahaging ito ng ating karagatan. Bukod sa ilalim ng dagat, marami raw ibubuga ang Linapakan pagdating sa kagandahan. First on Philippine TV to. Sarap. Dinayo ko ang isang fortress o kuta na nilamon na raw ng kagubatan sa loob ng mahabang panahon. Ito ang sitio Kasilidan. Makulay ang kasaysayan ng lugar. Pagkatapos ng halos 2 oras na biyahe sa bangka, ngayon nakarating tayo dito sa sitio Kasilidad. Ano kayo matatagpuan natin dito? Magandang araw po. Magandang araw po. Sir Redim, kayo po ang mag-iikot sa akin dito sa sitio Kasilidad. Ano Opo. makikita natin dito? Pupunta tayo sa kuta at iikot ko ikaw doon para makikita mo yung mga dapat mong makita yung pinaghirapan ng aming mga ninuno. Saan po nagagaling yung tubig dito? Nandyan po sa ilalim. Kusang nagalabas yan galing sa bundok. Opo. Pwede po bang inumin ito? Pwede diyan po nagakuha ng... Dito kami ngayon nagakuha ng aming drinking water. Malinis yan. Ito ang drinking water nila dito. Opo. Galing sa bundok. Galing sa Fresh bundok na yan. fresh. Kumbaga yun na yung source ng fresh water nila decades ago. At hanggang ngayon, yun pa rin yung source of fresh water nila. So parang ang galing lang na until today, sinusuplayan sila ng bundok ng never-ending supply of fresh water. Formally, hideout ng mga Kastila. Pero ang nag-contract nito, sir, mga ninuno namin. Siya talaga yung parang historian or kumbaga leader nung sitio Kasilidan dahil alam niya lahat nung history, tapos very proud siya and mararamdaman mo na talagang passion niya yun. Itong fortress na nasa harapan natin ngayon, panahon pa ito ng mga Kastila. Ang mga gumawa nito ay mga lokal dito sa Linapakan. At ginawa nila itong hideout at simbahan against the Muslims before. Solid na solid, ha? Wala pang semento nung araw. Solid ang structure na to. Pasukin na natin to. Tay, first time po bang may kumuha ng camera dito? First time may Kasaysayan na may nag-imbita sa akin, sir. Ngayon pa lang ako na nakapunta dito na kasama ikaw na may kamera, nag-video. 16th century siya ginawa ng mga taga-Palawan para sa mga Spaniards na dumayo dito sa atin. Talagang mind-blowing experience yun para sa akin dahil it just makes history alive. Parang lahat ng ini-imagine mo sa history books, parang all of a sudden it's right there, nasa harapan mo.
16th century Spanish fortress. Wow. Galing. Ito yung parang ginagawa nilang lookout. Kita mo yung buong laot. Tsaka maganda yung pwesto ng fortress na to kasi nasa cove. Tapos patag yung dagat. Makikita talaga nila kung sino yung mga pumapasok. Nung mga bata pa raw sila, doon daw sila nagbabahay-bahayan. Natutulog daw sila doon sa may loob ng Spanish fort. So parang ginawa nilang playground or backyard yung Spanish fort na hindi lahat ng tao makaka-experience ng ganun. Diba? Alam kasi nila rin na yung mga ninuno nila, yun din yung gumawa nun. So parang they have the right to that Spanish fort. Baka may mga dance moves tayong makuha dito. Good morning! Kami ba pwede ka namin pahirapan? Yung shadow. Si Dabarkans Pauline Luna.